Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mahal naming mga tagapanood at taga-subaybay. Ngayon, tayo ay nasa ika-apat na session or ika-apat na paraan or beses na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pagre-repaso ng leksyon in Tagalog language. Ano po, ngayon mga kapatid, ay maganda na kami ho'y nananawagan sa inyo, makibahagi tayo sa ating pagre-repaso ng leksyon na ito. At gusto namin na darating ang mga panahon at mga session natin na hindi na lamang kami ni Elder Jeremy, at kundi marami pa kami makakasama at magpapatotoo na kayo ay na-transform ng ating mga natututunan sa leksyon na ito. Muli po, ako po si Brother Ronron Salapare. Brother Jeremy Cabang. At ngayon po ay tayo muli ay mag-aaral ng ating mga leksyon na tayo mag-aaral muli ng isa na namang mga aral na dapat nating matutunan bilang tayo ay mga anak at tagasunod ng ating Panginoong Diyos. So, ang title po ng ating leksyon ay ngayong isang linggo ay mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, babasahin ko po muna ang ating susing talata na matatagpuan sa mga awit 118 verses 22 and 23. Sinasabing, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. So bago po tayo magpatuloy, tayo muli po ay manalangin. Amang banal, Diyos na mga pangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa isa na namang araw at buong isang linggo na patuloy na pinagkakalob sa bawat isa na aming naranasan ng inyong pagpapala, Panginoon. At aming dinadalangin na sa oras na ito, bigyan kami ng malawak na karunungan at pangunawa upang higit naming matutunan at higit na maisagawa sa aming mga buhay bilang paghahanda sa inyong ikalawang pagdating. Ito lamang po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon mga kapatid, ay makikita natin na kung paano tayo dapat ay dumadating sa mga lugar o sa mga panahon na dapat ay nakikita sa atin ang ating Panginoong Diyos. So ngayon, bilang panimula, ay hilingan natin ng ilang mga bahagi or ilang mga pananalita si Elder Jeremy sa ating leksyon na ito. So, ang mga salmo ay nagsasabi sa atin tungkol sa mga damdamin ng kanilang mga may akda. At ang kanilang ugnayan sa Diyos. Ngunit, hindi sila limitado doon. No? Ang banal na espiritu ay nag-inspira sa mga author nito upang malinaw na ipahayag ang iba't ibang mahalagang aspeto ng plano ng kaligtasan. So, salamat sa mga awit, sa aklat ng awit, na makikita natin kung paano inayos ng Diyos ang mga pangyayari sa buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat at pagpapangaral ng ating Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas at ang ating tagapagligtas. Dito natin makikita na kung saan meron tayong mga limang bahagi or puntos na tatalakayin sa leksyon ng buong isang linggong ito. Una ay ang pastol, pangalawa, ang nagdurusa na Mesiyas, pangatlo, ang anak ni David, pang-apat, ang walang hanggang hari, at ang ikalima ay ang makalangit na pari. So ngayon, simulan natin, sino ba at ano ba ang pastol? So ano ang mababahagi mo dito sa atin na kung saan sa Psalms 23 verse 1 sinasabi na ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano mababahagi mo dito, Elder? So dito, makita natin, ang kanyang buhay, si David, ang mayakda ng karamihan sa mga awit. So naglaan ng kanyang sarili sa pagpapalaki ng hayop ng kanyang ama. So sabi nga sa 1 Samuel 16:11 to 13 and 2 Samuel 7:8. Sabi dito, natutunan niyang mahalin ang kanyang mga tupa at ipagtanggol sila mula sa mga panganib. So sa paglikha ng kanyang mga salmo, makikita natin na si David, ang kanyang sarili at ang mga tao ng Israel bilang mga tupa ay nasa pangangalaga ng banal na pastol. Hindi lamang isang pastol na tao, kundi isang banal na pastol, mga kapatid, na makikita natin. Ano ba ang relasyon natin bilang ang ating tagapastol, ang ating Panginoong Diyos, at tayo bilang kanyang mga tupa?
So, kung makikita natin dito, yung relasyon talaga is, ang tupa, kung papasin natin yan, is totally, dumedepende yan sa pastol. Kasi yan, hindi yung kumakain ng, alam mo yung mga dry o yung mga dry na mga na damo. Kaya ang mga, di ba, ang pastol, dinadala pa yan sa high mountains, sa mga matataas na bundok, para makakuha lang ng mga fresh na, na mga damo. At dito, makikita rin natin na ang tupa ay hindi yan basta-basta umiinom sa running water. Alam mo yun, yung sa ilog, painumin mo sila straight, hindi. Kailangan ang pastol, gagawa pa yan ng parang maliit na pan, yung still water para makainom lang ang tupa. Ganun kaso ang pastol, 'di ba? As shepherd. So, ang relasyon na to ay nag-exist between God at sa sheep ay talagang totally dependent ang sheep sa shepherd o sa Panginoon. Yan, makikita natin na yung relasyon natin na pagkilala bilang ating Panginoong Diyos na siyang pastol, na siyang ating tagalikha, ang ating creator. Pangalawa, God is our Savior. Pangatlo, God is our guide. Makikita natin yun. Gaya nga ng iyong inihalimbawa sa isang shepherd at sa mga tupa, na siya'y nananatiling guide, at gabay sa bawat isa. At ang huli ay dapat siya'y ating sinasamba. So, dito, si Jesus ang mabuting pastol. At tayo naman, sapagkat tayo ang kanyang mga tupa, or dahil tayo ang kanyang mga tupa, dapat tayo ay patuloy na sumusunod sa kanya. At tayo, sabi nga, tayo ay kanyang mga nilikha at niligtas at nagbibigay gabay sa bawat isa. At kapag pumapasok tayo sa isang malapit na ugnayan sa Kanya, nauunawaan natin ang Kanyang tinig at naging bahagi ng Kanyang kawan. So, ito'y makakatagpuan natin sa John 10 verses 4 to 5 and 16 na tayo ay maging kabahagi ng Kanyang kawan. So, dito, nakilala natin ang pastol, si Jesus, ang ating Panginoong Diyos, at tayo ay dapat maging bahagi ng Kanyang mga tupang pinapastol. Baka, sabi mo nga nung nakaraan nating pagre-repaso, yung goat, o yung kambing, ay kambing, hindi naman sinasabing dahil kambing na sila, kundi sa kanilang mga gawa. At yung tupa, hindi tupa na sila, kundi sa kanilang mga gawa. Dapat nakikita at pananampalataya natin, dapat nakikita na tayo ay distinctive sa mga kambing. Yes. Dahil tayo ay naiibang higit sa kanila. So ngayon, tingnan naman natin ang mga aral. Ano ba yung sinasabi dito ang nagdurusa na Mesiyas? Ano mababahagi mo dito, Elder? So sabi dito sa awit 22 ay isang panghuhula sa mga pagdurusa ng Mesiyas. Ito ay naganap ng eksaktong sa pagpapako kay Jesus. So kahit na tinanggihan ng kanyang mga kababayan at dumanas ng paghihirap, ginawang cornerstone ni Bathala si Jesus sa spiritual na templo. Sabi sa awit 118 verse 22 at Efeso 2, 20-22 at 1 Peter 2-4. So kung pahihintulutan natin ang ating sarili na mahulog sa bato na ito, tayo'y masisira at makakamtan natin ang kaligtasan. So, ngunit kung ating tatanggihan ito, tayo'y magiging pira-piraso at tayo'y mawawala. Sabi naman sa Lucas 20:17-18. Yan, makikita natin yung nagdurusa na Mesiyas. Na nakita natin yung eksaktong pangyayaring nakita natin at ating natutunan yung mga bagay na nangyayari at nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. So, sa ating panahon ngayon, dahil tayo nasa mundo ng makasalanan, or makasalanang mundo, ay hindi tayo ligtas sa mga pagdurusang ito. So, dapat alamin natin na ito ay, pero wag naman to the point na ikaw ay gagawa, kapatid, na ipapapako mo pa rin ang sarili mo. Nagawa na yun ng ating Panginoong Diyos. Na ikaw ay, ang tawag doon? Ikaw ay magpipinitensya para sa iyong pananampalataya. Hindi sa mga bagay na yun na dapat tayo nagdurusa, kundi sa mga bagay na ating nararanasan dulot ng pagiging makasalanan ng mundong ito. So, dapat yung kilalanin natin. Sabi nga, makikita natin yung mga dapat natin gawin at
gabay natin as words of Jesus na matatagpuan natin sa Matthew 27 verses 46, yung mga naramdaman ng ating Panginoong Diyos sa verses 2 and 6, di ba? At yung nakita natin kung paano minaliit, kung paano pinagsalitaan ng masasama ang ating Panginoong Hesukristo ng tao, na kung saan ay nanampalataya pa rin ang ating Panginoong Jesus. Di ba sabi nga, yung ating buhay sa mundong ito, walang assurance sa loob ng ating iglesia na yan ang magbibigay sa iyo pa ng encouragement o magmamotivate sa iyo. Even sa loob ng iglesia o sa kalagitnaan ng iglesia, yan ang maaaring may babato sa iyo or may magmamak sa iyo, merong mag-judge sa iyo. Ano? So, dun sa bagay na yun, mga kapatid, ay dapat nating alamin at dapat aware tayo at maging handa sa mga maaaring mangyaring iyon. So, ngayon, ay tingnan naman natin, sino ba tong anak ni David at kung paano sa Psalms 89 verses 3 to 4, sinasabing, ako'y nakipagtipan sa aking hinirang. Ako'y sumumpa kay David na aking lingkod, ang mga binhi mo'y itatatag ko magpakailanman at aking itatayo ang iyong trono para sa lahat ng salinlahi. So, ano mababahagi mo dito, Elder? So dito, binuo ng Diyos ang isang tipan kay David na itinuturing siyang panganay, na ibig sabihin, ang pinakadakila sa lahat ng mga hari sa mundo, sabi ng awit 89:27. Kaniyang ipinangakong sa ilalim ng sumpa na ang mga inapo ni David ay uupo sa trono ng Israel magpakailanman, sabi sa awit 89:3 verse 4. Gayunpaman, tinanggihan ng Diyos ang kanyang pinahiran at inalis ang kaharian. Sa tingin natin, bakit kaya? Mula sa awit 89:38 to 39. So, ang tao ay bahagi ng tipan ng nagtatagumpay. Ano? Gayunpaman, tinupad ng Diyos ang kanyang tipan na kung saan si Jesus, ang anak ni David, ang pinahiran na ay sinuot ang koronang royal magpakailanman. Ano? Na sinasabi ito, ang tipan na ginawa ng Diyos kay David ay may kinalaman sa lahat sa atin. Kasi kung makikita natin, tayo ay nandun sa genealogy, ano, na kung saan kung susundan natin ang lahi at salinlahi ay magmumula ay yung lahi na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmula kay David. At yun ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. At yung Israel at ang makabagong Israel ay dapat kinikilala na tayo ay mula sa lahi ni David. Na kung saan ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng awa at igagalang tayong lahat na sa pamamagitan ng pananampalataya, sumasandig tayo or tayo ay naninindigan sa tagapagligtas at nagpapahayag sa ating mga sarili bilang mga hari at mga saserdote. So dun sa bahaging iyon ay dapat yung kaalaman natin at yung pagtanggap natin na tayo ay mga anak sa lahi ni David, na tayo ay ang makabagong Israel, ay dapat nakikita yun sa ating mga buhay. Hindi yung tayo ay nagiging dun sa ibang anak kung kaninong inanakan. Sabi nga, di ba natatandaan mo yun, Elder, na kapag nakita yung isang bata na naglalaro sa loob ng church, abay, kaninong anak yan? Di ba? Ay, ikaw gay anak ni elder pa naman ang iyong ama. Sasabihin, ay, anak ka pa naman ng pastor. Di ba? Makikita. Hindi tinatanong yung pangalan ng bata, kundi bagkus tinatanong sino ang iyong mga magulang. At dun ka i-judge ng tao sa atin. Ng tao natin dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya, kung tayo ay gumagawa ng mabuti, ay ikaw ay anak ng Diyos. Di ba? Ikaw ay Seventh-day Adventist. Ikaw ay gumagawa ng mga matutuwid na mga bagay. Dapat yun nakikita sa atin. Hindi yung, anak ka pala na gano'n, ikay elder, ikay ganyan. Di ba? Na parang tayo pinupulaan. So sa bahaging iyon, mga kapatid, dapat iyon ay makita sa atin. So ngayon, ang walang hanggang hari, paano natin siya makikilala? Sabi nga sa Psalms 2 verse 6, "But I have set my king on Zion, my holy mountain." So dito, ay anong may bahagi at masasabi mo, Elder Jeremy? So, sabi dito, sa muling pagkabuhay, itinuring ng Diyos si Jesus bilang kanyang bugtong na anak. So, sabi sa awit 2:7 at mga gawa 13, verses 32 to 33, ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na tinanggap ni Jesus
ang kasunduang Davidic at naging walang hanggang hari. 'Di ba? Sabi sa awit 2, verse 8 to 12. So, nais ni Satanas na sakupin ng trono, akusahan si Jesus na hindi makatarungan na hari. Ngunit, mula sa muling pagkabuhay, nauupo muli si Jesus sa trono ng Diyos, sabi sa awit 110 verse 1. Kapag napatunayan na mali ang mga akusasyon, sinasamba si Jesus sa langit at sa lupa, naghihintay sa pangwakas na paglipol ng kasalanan at paghihimaksik. Yan. So kung titingnan natin na binanggit do sa mga talatang iyong nasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay muling itatalaga at muling aakyat sa kanyang trono bilang Diyos. So dito makikita natin sa Psalms 2 verses 9, 89, chapter 89 and 13. Mas sinasabi na He is strong, He breaks with a rod of iron, He is just and merciful at the same time, at He is protective of His subjects. So bilang siya ang walang hanggang hari, makikita natin yung kanyang kaharian, kung paano siya uupo at kung paano siya mamamahala sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. So doon sa pamamahalang yon, kabahagi tayo ng kanyang kawan. At kung tayo kabahagi ng kanyang kawan, dapat tayo ay sumusunod sa kanyang mga alituntunin. Kasi bilang kawan, hindi lang nagsusuot ka ng kakaibang damit na ito ay magdidistinct sa iyo na ikaw ay kawan ng Panginoong Hesus, ikay kawan ni David, ikay kawan mula sa Ehipto, kundi makikita sa ating mga gawa, sa ating mga sinusunod, ang mga bagay na tayo ay nakikilala bilang kawan ng walang hanggang hari na ito ng ating Panginoong Diyos. So doon nakikita sa ating mga buhay. At sa huling bahagi ng ating pag-aaral na ito, ang makalangit na pari na sinasabi sa Psalms 110 verse 4, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So anong may bahagi mo dito sa bahaging ito, Elder Jeremy? So sabi nga sa awit 132 verse 11, isang panunumpa ang nagtatag sa Jesus bilang hari. At isang panunumpa ang nagtatag sa kanya bilang pari. Sabi naman sa awit 110 verse 4. At bilang isang miyembro ng tribo ng Juda, si Jesus ay inalis mula sa saserdote. Gayunpaman, itinanghal siya ng Diyos mismo bilang isang saserdote ayon sa isang ministeryo na mas mataas pa kaysa, ito yung bago sa saserdoteng Levitikal. Sabi sa Hebrew 7 verses 14 to 15. Diba? So makikita natin ay yung maraming mga paraan kung paano yung priesthood ng ating Panginoong Hesus ay nagiging superior. Una, sinasabi sa Hebrew 7 verse 21, it is based of an oath. Merong panunumpa. Pangalawa, sa Hebrews 9 verse 24, exercise his ministry in the celestial sanctuary. Ginagawa niya yung nararapat na gawin doon sa sanctuaryo, 'di ba? Hebrews 7:23 to 24 sinasabi not affected by death. Hindi siya naapektuhan ng kamatayan. Pangapat, Hebrews 7 verses 25 or verse 25, His intercession and salvation is continuous. Hanggang sa kasulukuyang ito, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay nagliligtas at nag-i-intercede sa atin. Panglima, Hebrews 7 verse 26, He is perfect and compassionate. Perpekto, walang bahid ng anumang kasiraan or kasamaan, at siya ay compassionate, maawain sa bawat isa. At lalo tigit dyan, mga kapatid, sa Hebrews 6 verse 20, He can represent us directly before the Father. Dahil siya ay nag-i-intercede, siya ang ating lawyer, siya ay tumatayo on behalf of our presence. Tayo kanya ipagtatanggol kung ang ating mga buhay ay ipinagtatanggol siya at kinikilala siya. So dito makikita natin this wonderful royal priesthood na nagpapakita sa absolute na pagtanggap ng obedience and trust, mga kapatid. So dapat ito yung nakikita sa atin. Kinikilala natin siya bilang makalangit na pare. Kasi kung kinikilala natin siya, tinatanggap natin siya, sumusunod tayo sa Kanya. So ngayon, anong magiging huling pananalita mo dito sa bahaging ito, Elder Jeremy? So dito nga kung mabasa natin sa
sa sulat ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, page 190, verse 3. Sabi dito, pagkatapos ng pagbaksak, nakita niya ang kanyang mga tupa na itinakdang mapahamak sa madilim na landas ng kasalanan. Upang iligtas ang mga itong palahawak, iniwan niya ang mga karangalan at kaluwalhatian ng tahanan ng kanyang ama. Ang kanyang tinig ay naririnig na tumatawag sa kanila papunta sa kanyang bakuran. Isang anino sa araw sa init at para sa isang lugar ng kanlungan. At para sa isang takip mula sa unos at ulan. Sabi sa Isaiah 4:6. Ang kanyang pag-aalaga sa kawan ay hindi nauubusan. Pinapalakas niya ang mahina at pinapagaan ang hirap na pinipisan ang mga batang tupa sa kanyang mga bisig at dinala sila sa kanyang dibdib at mahal siya ng kanyang mga tupa. So makikita natin makikita natin kung paano yung very affectionate ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba nakita ko nga sa social media kanina, Elder, na yung mga nanay kapag bagong panganak pala, inilalagay nila sa kanilang dibdib yung baby, yung bagong anak na bata. So doon natin makikita na yung affectionate na para maramdaman mo yung init ng katawan ng nanay mo at ikaw ay ma-at-ease. Kasi yun yung naramdaman mo sa loob ng tiyan mo, di ba? Sa loob ng tiyan ng nanay mo at kapag lumabas ka, bagong environment, pero inilalagay ka sa dibdib para maramdaman mo pa rin. Yung sabi nga, hindi man siya verbally pero physically na affectionate ng isang magulang sa kanyang anak. At ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Na tayo ay inilalapit. Nakakaranas tayo ng mga crucibles, nakakaranas tayo ng pagpapainit sa ating pananampalataya, pero kinikilala ba natin siya ng mga pagsubok at sabi nga ay pagsasaway sa atin. Kundi kinikilala natin siya minsan na pagpapahirap Kinikilala natin siya ng mga, Panginoon, ano naman to? Bakit nakararanas na naman ako na ganito? Pero bagkus pala na isipin natin yung mga bagay na yun, isipin natin na ito pala yung paraan na kung paano tayo tinuturuan ng ating Panginoong Diyos. Diba? Dapat kinikilala natin siya sa lahat ng mga bahaging ito, sa lahat ng kanyang mga role bilang Diyos sa ating mga buhay. So, madadagdag ko rin, sa Psalms 23. Dito kung mapapansin kasi natin ang tupa, kung gaano sila katiwala, di ba? Sabi nga doon, yung rod, di ba? They comfort, di ba? Nagkakaroon sila ng comfort. Kasi, kung mapapansin natin, pag umakit sila ng bundok, bangin yun Yung bangin na yun, talagang, ayun pala, ang tupa pala, hindi yan, para kami ni Ron, hindi ganong nakakita pag walang salamin. Medyo malabo po yan. So, hindi nila alam na nasa danger na sila. Pero, once na touch siya nung stick o yung rod, yung tupa is tuloy-tuloy lang sa paglakad. Alay, eto pala, master ko to. At, dumarating din sa point na minsan may pasaway na tupa. Di ba? Kahit niya ang isang tupa mawala sa isang kawan, hahanapin ng Diyos yan. Kahit ikaw ay nag-iisa, kukunin ka kasi ganun siya compassionate. At ang isang matindi nito, pag pinalo yung tupa para magtanda, napipilayan. Napipilayan ng tupa. Pero, makikita natin kung gaano kabuti at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, binubuhat niya po ang tupa sa kanyang bisig. Sabi nga sa Psalms na nabasa natin kanina, na binubuhat niya at dinadala niya kahit saan man sila magpunta. So, ibig sabihin, kung tayo man po ay nakakaranas ng pagpitik, kung tawagin niya sa layman natin, ating salita, pagpitik, ay kung para tayo turuan ng Panginoon na hindi ibig sabihin na hinahayaan niya tayo, na masaktan lang. Kundi, sa bawat pagsubok o sa bawat learning, kasama po natin ang Panginoon. Dahil tayo ay aki-aki niya. At ang susi ay magtiwala lang. Sabi mo, lagi nating naramdamin yung rod. Di ba? Lagi nating naramdamin yun. At ika nga, sa mundo natin ngayon, di ba? Sobrang strange sabihin na, ngayon dati, pag sinabing, teka, isipin muna natin. Yun. So, dati, madaling makita ang kasamaan. Parang mabilis ma-point out. Nung dating panahon, parang sabi natin, uy, ang sama ng ginawa mo. Pero sa panahon natin nung ngayon, baliktad na.
Di ba? Sa panahon natin, mas madaling ma-point out na ngayon yung gumagawa ng mabuti. Baliktad na. So, ibig sabihin, mas marami nang gumagawa ng kasamaan ngayon. No, di ba? Isipin natin, sabihin natin na, uy, mayroon ba walang gumagawa ng mabuti ngayon? Di ba? At minsan, ito pa nga ang nangyayari, na nasasabihan ka pa na kagaya, gusto kong i-relate sa sinabi niya na kung sino yung ama mo. Di ba? Dito, ay, ang ba ito? Malamang Kristiyano ka. Mostly naririnig na natin yan. Di ba? So, nakita natin talaga na yung identity natin is mula talaga sa ama. At kailangan talaga natin yung relationship natin sa ama is ganun talaga. Parang tupa na talagang dumidepende sa shepherd, sa pastol. 'Di ba? Kasi ang pastol ay provider. Yan. So nakita na naman natin mga kapatid sa session na ito, sa leksyon na ito, na kung paano dapat tayo dumepende sa ating Panginoong Diyos at makita natin yung kahalagahan ng may pagkilala sa superior, sa authority at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ito ay appeal ng ating Panginoong Diyos na ating kilalanin siya, na tayo dumepende sa Kanya, na tayo ay sumunod sa Kanya. Sabi nga na isang kanta, trust and obey. And there is no other way. Di ba? Na ito ang wala ng ibang kaparaanan na tayo ay makakaligtas sa lupang ito, kundi sa pagsunod at sa pagtitiwala sa Kanya. Maraming salamat po muli mga mahal naming mga taga-subaybay, kapamilya, kapuso at mga kapatid na patuloy na nanonood sa ating programang ito. Nawa, sa mga susunod na panahon ay kayo naman ang aming kasama dito at nawa ay tayo may natutunan at may napulot na mga takeaways sa mga leksyon na ito para sa paghahanda sa ating o sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Muli po, maraming salamat at God bless us all po.